Magandang hapon po. Kinikwestiyon ni Senador Chis Escudero ang naunang pagtanggi ni House Speaker Martin Romualdez sa mga paratang na siya ang nasa likod ng People's Initiative para baguhin ang saligang batas. Ang koalisyong tutol sa charter change magpapakalat daw ng affidavit para sa mga gustong bawiin ang lagda sa People's Initiative. Nakatutok si Mav Gonzalez. Ilang beses nang itinanggi ni House Speaker Martin Romualdez ang mga aligasyon na siya ang nasa likod ng People's Initiative para sa pag-amyenda sa konstitusyon. Pero tanong ni Senador Chis Escudero, paano raw maitatanggi ni Romualdez na siya ang nasa likod ng tinawag ng senador na Peking Initiative gayong ipinagmalaki at inangkin pa umano niya ito noong Disyembre? Ipinost ni Escudero ang video ni Romualdez na kuha noong Disyembre. Sabi rito ni Romualdez, pinag-aaralan nila kung paano aamyendahan ang konstitusyon. We will highly recommend that we embark on a people's initiative to cure this impasse, so to speak, on how we vote. We would like to amend the Constitution vis-a-vis how we procedurally amend the same. And that's either we vote jointly or separately. We'd like to have that resolved by and through a people's initiative. Sabi ni Escudero, malinaw na politicos initiative ito at hindi people's initiative. Hinihingan pa namin ng tugon si Romualdez sa post ni Escudero at wala pa siyang sagot. Pero sabi ni Albay Representative Joey Salceda, nagpahayag lang ng suporta si Romualdez sa People's Initiative pero hindi ito nangangahulugan na may partisipasyon o kontrol ang Kamara rito. Ang papel daw ng Kamara ay himukin ang publiko na pag-usapan ito para magkaroon ng awareness ukol sa pag-amyenda sa konstitusyon. Ang grupong Bayan Muna na kasapi ng No to Chacha Coalition may inilabas na template ng affidavit para sa mga gustong bawiin ang kanilang pirma. May Ingles at Filipino na bersyon para raw mas madaling intindihin. Kaya isa yan o 100 ang mag-withdraw, that symbolizes ng assertion ng maraming nagsasabi na itong chacha na ito may hindi maayos na pag-explain sa taong bayan. At the very worst, may kapalit na ayuda o pera o panluloko itong chacha. Mag-iikot daw ang grupo at bukas din na makipagtulungan sa Senado. Sa Martes nakatakdang imbestigahan ng Senado kung totoong nagkabayaran sa pagkalap ng pirma sa People's Initiative. Si Senate Committee on Electoral Reforms Chair Senador Amy Marcos, inanyayahan ang mga kongresista na tinuturong nasa likod umano ng pagpapapirma na dumalo. Noong Huwebes, nakipagpulong ang mga senador sa Pangulo ukol sa Chacha. Kilala ko ang aking kapatid at parang nakatali siya. Hindi ko maintindihan paano nabihag ang aking kapatid sa mga kung ano-anong mga demonyo dyan. Ang issue dito ang bansa, ang konstitusyon, ang batas at ang tamang pamamaraan ng pagpapalit ng ating saligang batas. Walang kamag-anak, walang kaibigan, tiisan tayo at hindi madadali yan sa usapang pinsan, usapang kapatid. Kapag mali na ang ginagawa, tututulan ko, tiisan tayo. Sorry na lang. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Mahigit 10 bahay ang natupok sa Lupon, Davao Oriental. Umalma ang ilang residente na matagal daw bago narespondehan ng sunog. Nakatutok si Jandy Esteban ng GMA Regional TV, 1 Mindanao. Sa mga yak ni Mams, Diyos ko. Walang nagawa ang mga residente kundi pagmasdang tinutupok ng malaking apoy ang kanilang bahay kagabi sa Purok Madasigon, Barangay Marayag, Lupon, Davao Oriental. Mabilis umanong kumalat ang apoy. Oh, dagon na sa ayon. Hindi na ragod na dapit. Naabot na rito. Layo na kayo. Ang reklamo ng ilang residente, matagal umanong narespondehan ng sunog. Sagot naman ng Lupon Fire Station, malayo raw kasi ang lugar kaya umabot ng 1.5 oras ang biyahe. Medyo malayo yun sa kanila, yung barangay. Dito sa munisipyo, sa LTO namin, travel namin ng mga almost 1.5 hours, almost 63 kilometers at layo. Pagdating namin doon, ang nag-responde yung nearest municipality, which is Mate. Pagdating namin mo, wala na talaga, lalo na. Gawa sa light materials at dikit-dikit umano ang mga bahay kaya mabilis kumalat ang apoy. Mahigit 10 bahay ang natupok. Ano po yung cause ng fire, sir? Ma'am, yung unattended ng para, kasi nag-burn out sa kanila. Wala namang naitalang nasawi o nasaktan. Inaalam pa ang halaga ng pinsala.
Para sa GMA Regional TV 1 Mindanao at GMA Integrated News, Jandy Esteban, nakatutok 24 oras. Mapalokalmaan na turista o banyaga, namangha sa tagisan ng mga tribong nagpakitang gilas sa Tribes Competition na bahagi ng Dinagyang Festival. At mula sa Iloilo City, nakatutok live si Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Kim? Yes, Pia, mamayang gabi na malalaman kung sino-sino ang nagwagi sa iba't ibang kompetisyon sa Dinagyang Festival 2024. Isa sa mga ito ang Tribes Competition na idinaos kaninang umaga. Simula sa unang grupo hanggang sa pinakahuli, hindi nawala ng pagkakataon ang mga manonood na masaksihan ang world-class, makulay at engranding performances ng 8 tribo sa Dinagyang Festival 2024 Tribes Competition. Bawat grupo ay may sariling interpretasyon ng tema na pagbibigay pugay kay Senyor Santo Niño, ipinagmamalaki ng mga Ilonggo. Ang Australian na si Craig, suki na ng Dinagyang Festival. Mas engrande at nag-level up daw talaga ang performance ngayong taon. I was amazed at the quality of the performances that we saw. Students are putting in such a good effort, the community's putting in such a good effort, really an international standard. Ngayong taon, pinayagan ang naglalaki ang props kasabay ng pagbabalik ng mga school-based na tribo. Very happy gid kami sa Iloilo Festivals Foundation kin-level up gid sa mga eskwelahan ng ilang performance. Salamat gid sa tanan for visiting Iloilo and celebrating Dinagyang with us. Ang taga-Bulacan na si Rhea na-enjoy sa panonood. Dadalhin daw ang kaibigan sa susunod na taon. Punta kayo dito next year. Ang ganda. Worth it yung ticket. Hindi naman basta-basta ang hirap na dinanas ng mga warrior. Kaya ibinahagi ni Jason ng Tribu Silak ang naging inspirasyon ng grupo. Siyempre, gatoo kami kay Senyor Santo Niño mo. Namon nga nakuha, namon nga persa, kagkahamon nga energy. Samantala, dahil wala ng signal shutdown ay pinatupad, naging mas mahigpit ang seguridad sa judging areas. Matyagaring isinailalim sa inspeksyon ng mga otoridad ang lahat ng papasok sa judging areas bilang safety measures. Pia, ngayong hapon, idinaos ang sadsad sa Kalirial kung saan inikot ng mga tribo ang ilang kalye dito sa downtown Iloilo City kasama ang mga nag-memory making ng mga bisita. Mamayang alas 7 naman ng gabi magsisimula ang programa sa awarding ceremony sa Iloilo Freedom Grandstand. Yan ang latest. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Ramdam na ang tagtuyot sa iba't ibang probinsya sa bansa na tinukoy ng NDRRMC na kulang na sa nararanasang ulan dahil sa El Nino. Isa sa mga probinsya niyang ang Cavite. At doon nakatutok si Jonathan Andal. Anihan na kanina sa palayan na ito sa Naig, Cavite. Ang problema, tuyo at nagkakabitak-bitak na ang lupa dahil sa kakulangan ng tubig. Kaya kaunti lang ang naaning palay. Ganito lang kaunti yung naanin nila sa loob ng 1 hektaryang sakahan. 13 sako lang ito na dapat naabot ng 80 to 100 pirasong sako. Pero dahil nga kulang sa tubig, ang pangit din ng palay nung kanilang mga naani. Natuyot po palay ko, gawa ng El Nino. Napakalaki ho ng lugi. Sana ho nananawagan kami sa gobyerno na tulungan kami. Nabigyan ho kami ng panggastos man lang dito sa tubigan ho. Isa ang Cavite sa 8 probinsyang nakararanas ngayon ng tagtuyot dahil sa El Nino ayon sa NDRRMC. Nasa listahan din ang Ilocos Norte kung saan natutuyo na ang ilang balon sa bayan ng Sarat. Kaya kumukuha na ng tubig sa ilog ang iba o bibili ng purified water. Pero may ilang nagbabaka sakali pa rin at nilaliman na lang ang hukay sa balon. Pinakakutan mo siya, rumor jay danom na. Mga 14 meters tika unog na sa. Nasa listahan din ang tagtuyot ngayon ng Cagayan. Sa Santa Ana, kumaunti na raw ang mga nahuhuling isda sa dagat dahil lumalangoy na sa mas malalim at mas malamig na parte ng dagat ang mga isda. Kaya kailangan pang lumayo para lang makahuli. Ayon sa NDRRMC, posibleng madagdagan pa ang mga nasa listahan ng mga nakararanas ng tagtuyot o drought kung hindi pa rin uulan. Ang immediate impact yung baka kulangin nga tayo dun sa
agricultural products. Di ba? Ngayon, kadugtong nun, yung banta na baka umangat naman yung presyo. May paghahanda na raw ang gobyerno na iayos na ang 800 kilometers na irigasyon, magkakaroon ng cloud seeding at ayuda sa mga magsasaka. Pero higit sa mga solusyon na ito, mas makatutulong kung magtitipid daw sa pagkonsumo ng tubig ang lahat. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Career at pagiging hot mom, yan daw ang kabilang sa mga tututukan ni Max Collins ngayong 2024. Ano-ano naman kaya ang mga nakapila niyang projects? Watch this. Work-life balance ang magiging focus ni Max Collins this 2024. Sa unang quarter pa lang ng taon, puno na ang kanyang schedule. Pero di raw ibig sabihin na wala siyang oras para sa mga importanteng bagay sa buhay niya. When you say like my personal life takes a backseat, it's more of like my love life, yeah, but I really couldn't concentrated on being a mom and my career, and then something that is for myself would be travel. Hot mama si Max sa kanyang personal fashion shoots na regalo niya sa kanyang mga followers. Sobrang excited din si Max na makakasama niya sina Marian Rivera at Gavi Concepcion sa kapuso sci-fi rom-com na My Guardian Alien, pati na sa nagbabalik action comedy series na walang matigas na pulis sa matinik na misis. Nasunog ang isa sa pinakamatandang restaurant sa Batangas City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, halos 1 oras bago naapula ang sunog na mabilis lumaki. Walang nasaktan sa insidente. Patuloy ang investigasyon sa sanhi ng sunog. Nilamon din ang apoy ang isang tricycle sa San Jose Occidental, Mindoro. Ayon sa BFP, biglang hindi gumana ang tricycle kaya't ilang beses sinubukan paandarin ng driver pero umusok at kalaunay nagliyab. Taga sa tangke ang tinitig ng sanhi. Walang sakayan tricycle noon at wala ring ibang nadamay. Mga kapuso, hindi pa ba sapat ang ginawa sa Metro Manila o ang nanlalamig na puso? Pasyal na sa Baguio at mag-me time o kaya ay enjoy ang tagos sa butong lamig ng kanilang panahon. Mula sa City of Pines, nakatutok live si Claire Lacanila ng GMA Regional TV, One North Central Luzon. Claire, gaano ba kalamig? Pia, bumagsak na sa 9.8 degrees Celsius ang temperatura. Ito na ang pinakamababang temperatura na naitala sa Baguio City ngayong taon. Kaya kasabay ng malamig na panahon ang pagdagsa ng mga turista sa iba't ibang tourist attraction sa Baguio City. Dumayo pa mula Metro Manila ang ilang magkakaanak para mag-chill sa City of Kasi noong unang punta ko dito, it's okay. Kaya sabi ko sa kanila, balik tayo ulit dito sa Baguio kasi masarap, malamig, tsaka maganda. Marami kang mapapasyalan, marami kang makikita. Tapos yung mura pa yung aming pinag-accommodation. Ayon sa Pag-asa, 11.6 degrees Celsius ang naitalang minimum temperature sa lungsod ngayong araw na ine-enjoy na ng pamilya ni Alvin Paglumutan na first time daw makapasyal doon. Okay naman, malamig, siyempre. Masaya. Nakapag-enjoy. Matagal na rin namin plano talaga na mag-Baguio. Ngayon lang din talaga natuloy. Ayon sa Pag-asa, asahan pa raw ang malamig na panahon sa pagpasok ng Pebrero, kaya magdala ng makapal na jacket. Ulan naman, wala naman tayong inaasahan na ulan. Meron lang tayong bahagyang pagtambon. Paalala naman ng pulisya sa mga motorista, maging mapanuri sa pagbubook online ng tutuluyan sa lungsod. Pia, tiniyak naman ng Baguio City Police Office ang kanilang kahandaan sa selebrasyon ng Panagbenga Festival 2024 sa buwan ng Pebrero kung saan inaasahan ang pagdagsa ng mga turista sa Baguio City. Ito muna ang latest dito sa lungsod ng Pino. Pia. Maraming salamat, Claire Lacanilao ng GMA Regional TV, One North Central Luzon. At damang-dama pa rin ang lamig sa ilang lugar sa bansa, bunsod ng amihan. 11.6 degrees Celsius pa rin sa Baguio City, pinakamababang temperatura po yan sa bansa ngayong araw ayon sa Pag-asa. 16.8 degrees Celsius naman sa Lawag, Ilocos Norte at 17.1 degrees Celsius sa Basco, Batanes. Sa Metro Manila, nasa 22 degrees Celsius ang pinakamababang temperatura kanina.
Bukas asahan magiging malamig pa rin ang maraming lugar sa bansa. At bukod sa lamig, magdadala pa rin ang amihan ng pagulan sa ilang bahagi ng bansa. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, umaga pa lang bukas, uulanin na ang ilang bahagi ng Isabela, Cagayan, Quezon at Oriental Mindoro. Tanghali naman uulanin ang Ilocos Norte at Kalinga. May pagulan din bukas sa ilang bahagi ng Western Visayas, Misamis Oriental at Caraga Region, gayon din sa Davao Region. Posible naman ang panakanakang pagulan sa Metro Manila bukas. Family time muna si Andrea Torres na sinusulit ang bakasyon sa Australia. Dapat pang abangan ang showing sa Pilipinas ng kanyang pelikulang ginawa sa Argentina. Narito ang aking chika. Excited na si Andrea Torres dahil matapos ang halos isang taon, mapapanood na sa Pilipinas ang Pasyonal, ang pelikulang kanyang ginawa sa Argentina. Ipe-flex din sa movie ang ganda ng Palawan. Pinalabas na siya sa Argentina and very happy naman kami kasi maganda daw yung pagtanggap ng mga tao doon and nakuha ko rin yung video from mga producers ko doon. How do you feel? Kasi syempre, di ba, ibang lahi yung nakapanood sa iyo doon at sabi mo nga, napakaganda ng reviews. Oo, it's an honor for me. Syempre, never ko naman naisip na magkakaroon ako ng opportunity na makapag-film sa Argentina. Nasa Australia ngayon si Andrea kasama ang kanyang pamilya. 1-month vacation niya ito na matagal daw niyang plinano. Hindi ako umalis sa mga nagdaan, yung mga Pasko, New Year. Sinave ko lahat for this kasi miss na miss ko na yung kuya ko and yung family niya. Bihira daw mangyari ang bakasyon at family bonding kaya't susulitin niya raw ito. Pagkakataon din ito para mag-disconnect at mag-focus sa mga mahal niya sa buhay. Kung saan-saan. Ako nakaka 20,000 steps ako, 5 p.m. pa lang. Wala akong kapaguran talaga pag nagta-travel. Marami na rin, pero mostly dito sa neighborhood ng brother ko. Gusto kong i-cherish tong moment na to muna. Hindi ako masyado nagsa-social media. Parang bonding talaga. Yun ang pinaka-priority ko for this trip. Dinagsa ang kick-off rally ng Bagong Pilipinas na inilunsad ng Administrasyong Marcos sa Maynila. Kabilang sa mga nagpunta roon ang makukuha ng ayuda sa booth ng DSWD na may pinakamahabang pila. Mula sa Quirino Grandstand, nakatutok live si Ian Cruz. Ian? Pia, ilang minuto na lamang ay inaasahang magsisimula na yung main program ng kick-off rally nitong Bagong Pilipinas dito sa Quirino Grandstand kung saan inaasahang magsasalita si Pangulong Bongbong Marcos para ilahad yung mga proyekto sa Bagong Pilipinas. Maaga pa lang, dagsa na ang mga taga-gobyerno para sa kick-off rally ng Bagong Pilipinas dito sa Quirino Grandstand sa Maynila. Iba't ibang dahilan nila nang tanungin ng GMA Integrated News kung bakit nga ba sila nagpunta sa kick-off ng Bagong Pilipinas. Record po kami. Pinapunta po kami ng supervision ng DNR. Part po kami ng servicio fair din po and sa memorandum circular po na nilabas. Kusang loob po kaming pumunta rito upang magkatipon-tipon po lahat. So I have a 75-strong representation of CICC here. They came here, kanya-kanyang sasakyan na dumating dito. Ang iba naman, enjoy sa pagkuha ng souvenirs gaya ng bollards, apron o eco bag. Ang pinakamahabang pila, ang booth ng DSWD para sa payout ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Kanina pa po ako dito umaga, alas 8. Mas maganda sa barangay, sir. Ang daming sakripisyo rito, tsaka nagkakagulo yung mga tao. Mas maganda po kasi barangay na lang. Para mabilis ang hindi po na mahirapan. Matapos ang pila sa ayuda, may bigay pang pagkain at inumin ng DSWD para sa mga benepisyaryo. Food giveaways din para sa iba pang mga dumalo. Marami pang ahensya ng pamahalaan ang bahagi ng Servicio Fair. Bagay na sinamantala ng bagong uwing OFW na si Donna Darwin na humingi ng tulong sa DMW. Para po makapagpagamot po at saka makapagnegosyo po, magsimula po. Dumating din ang mga miyembro ng gabinete ng Administrasyong Marcos, kabilang si Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Pia, kaninang bago mag-alas 5 ng hapon ay tinatayang nasa 100,000 na yung tao dito base sa anunsyo ng organizers. Pero
ngayong gabi hanggang bago mag alas 6 ay patuloy na dumarami pa yung mga dumadating dito at ang target nga nila dito na pumuntang tao ay nasa 200,000 at mag-aantabay pa rin tayo sa mga pinakahuli pa rin kaganapan mula rito sa Quirino Grandstand. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Ian Cruz. Samantala, dapat na magkasundo ang Kongreso sa pag-amyenda sa economic provisions ng saligang batas sa lalong madaling panahon, ayon kay National Economic and Development Authority o NEDA. Kung patatagalin kasi ang kawalan ng katiyakan kaugnay sa charter change, magiging hadlang ito sa paghikayat ng pamumuhunan, lalo na ng foreign investments, ayon kay Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan. Para sa NEDA, napapanahon ng amyendahan ng economic provisions ng saligang batas. Dapat tanggalin na raw ang mga restrictive o masyadong mahigpit na economic provisions, kabilang ang limitasyon sa mga dayuhang pagmamay-ari ng negosyo sa Pilipinas. Sa ibang bansa raw kasi napupunta malalaking foreign investments dahil wala raw constitutional restrictions sa mga ito. Nagliyab ang isang oil tanker sa Gulf of Aden sa Yemen na kagagawan ng missile ng grupong Houthi. Ang sa US military, nagpadala ng distress signal ang barkong Marlin Luanda at nag-ulat na nagtamo sila ng pinsala. Napula rin ang sunog sa tulong ng mga Navy ng Amerika, India at France. At nailigtas ang lahat ng sakay nitong mga tripulante. Ayon sa Department of Migrant Workers, walang Pilipinong nakasakay sa barko at wala rin itong record sa kanilang database. Kinumpirma naman ng grupong Houthi na mula sa kanilang panig ang pag-atake. Ayon sa kanilang tagapagsalita, sinadya nilang targetin ang British oil tanker kasunod ng anilay panggigipit ng Amerika at Britanya sa Yemen. At bilang tanda rin ng kanilang pakikiisa sa mga Palestino sa gitna ng panggigera ng Israel kontra Hamas. Pasko feels in January. Ang bida tuwing Pasko na bibingka. Mas pinasarap pa ng iba't ibang version nito. Meron pang ang special sangkap ay talong. Tikman nga natin yan sa pagtutok ni Mav Gonzales. Aakalain mong simbang gabi na naman sa bahaging ito ng Simurada Street sa Lipa City sa Batangas. Sakto kasi sa malamig na panahon, nariyan pa rin ang mga katakam-takam na pagkain tuwing Disyembre. Mala Christmas in January ang feels tuloy dahil sa dinarayong puto bumbong at bibingka. Hindi mo nangunguyain eh. Natutunaw na lang eh. Ala, babalik. Bakit hindi? Masarap na. Magsasama pa ako na marami. Busog na nga ang mga mata sa nagagandahang tanawin, busog lalo ang iyong tiyan sa nagsasarapang pagkain. Pero ano nga ba ang sikreto sa dinarayong bibingka ng Lipa? Traditional making pa rin ng bibingka ang ginagawa namin. Nagiling ang bato, niluluto sa uling, kasi yun yung traditional na hindi namin aalisin. Bukod sa regular bibingka na madalas matikman, patok din ang kanilang special bibingka with cheese or with salted egg. Ito doon na natin. Ito baka mas special pa sa'yo. Ang kanilang super special bibingka with cheese and salted egg. Unique yung lasa niya kasi nga lalo na yung iba't ibang flavors niya. More bibingka with a twist? Alam mo bang ang itlog at talong, kahit sa bibingka, they belong? Patunay niyan ang talong bibingka ng Villasis, Pangasinan. Cream niya, kahit na wala na sa bibig mo, nandun pa rin yung linamnam niya. Ihanda na ang mga sangkap at let's get the talong rolling. Paghalu-haluin hanggang makuha ang tamang texture. At talaga namang you can never go wrong with your talong. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzales, nakatutok, 24 oras. May pagtitipon na nakatagda ngayon sa Davao City para tuligsain ang People's Initiative na nagsusulong ng charter change. Inaabangan doon ang pagdalo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ang anak naman niyang si Davao City Mayor Sebastian Duterte, hinamon si Pangulong Bongbong Marcos na mag-resign. Mula sa Davao City, nakatutok live si Argel Relator ng GMA Regional TV, 1 Mindanao. Argel? Pia, nakatakdang magkakaroon ng prayer rally dito sa Rizal Park sa Davao City ngayong gabi na dadaluhan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bago niyan, may leaders forum na hakbang ng maisog o hakbang ng matapang na dinaluhan ng ilang opisyal ng local government sa Mindanao at mga taga-suporta ni Duterte. Kabilang sa mga tinalakay rito ang People's Initiative. Sabi ni Davao City Mayor Sebastian Duterte, ginagamit lang anya ang PI para daw manatili sa kapangyarihan ang mga nasa posisyon. Sabi pa ni Baste, dapat anyang ipagpatuloy ang mga positibong programa ng nakaraang administrasyon kagaya ng kampanya kontra droga. Hinamon din niya ang Pangulo na mag-resign. Mr. President, kung wala kay gugma
ug wala kay aspirations sa imuhang nasod, resign. You are lazy and you lack compassion. All of these things that he is causing is oppressing the people. Mao na. Kay giuna niya ilahang politika, ilahang self-preservation sa ilang politika. Wa nila giuna ang trabaho. Hindi detalye ni Mayor Baste kung bakit niya sinabi yan laban kay Pangulong Marcos. Sinabi din niyang may instability umano sa gobyerno pero hindi na siya nagbigay ng detalye tungkol dito. Kabilang din sa mga nagsalita roon si Attorney Vic Rodriguez, dating Executive Secretary ni Pangulong Bongbong Marcos at si Davao del Norte 1st District Representative at dating Speaker Pantaleon Alvarez na nagbigay ng pahayag tungkol sa People's Initiative. Kaya tayo nandito ngayon sa Davao upang pag-usapan itong mga taong ginagamit at linulustay ang pera sa kaban ng bansa upang lapastanganin ang ating saligang batas, upang lapastanganin ang ating lahing Pilipino at upang lapastanganin ang darating pang salin lahi. Hindi naman PI yan, PI People's Initiative, di ba? Ito ang tawag ko dito, TI. TI, Tambaluslos Initiative. Sinusubukan namin kunin ang panig ng Malacanang kaugnay sa pahayag ni Davao City Mayor Sebastian Duterte at maliban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, inaasahan ding dadalo sa isasagawang prayer rally ngayong gabi sa Davao City si Vice President Sara Duterte ayon sa Office of the Vice President. Pia. Maraming salamat, Argel Relator ng GMA Regional TV, 1 Mindanao. Gilid ng Ilog Pasig sa Maynila dahil sa kabubukas lang na Pasig River Esplanade. Angat ang ganda nito sa gabi kapag binubusog ng liwanag pati ang mga pinailawang fountain at Jones Bridge. Ang iba, feeling nasa Europe. Maganda po rito, parang feeling ko po nasa Italy po ako. Kasabay ng malamig na simoy ng hangin, love is in the air dahil marami rin ang doon na piling mag-date. Maganda yung view eh. Nakakawalan stress. Bata, matanda, enjoy sa pagsiselfie o groovy. Patok din ito sa mga nagti-TikTok. Maganda po kasi yung view. Background ka na. Maganda, maraming tao, maliwanag, Atraksyon pa rin ang Pasig River Esplanade kapag maliwanag na. Pag-akyat sa maliit na parking ito, tatambad ang tanawin ng Pasig River. Ngayong may amihan pa, talagang ramdam ang lamig ng simoy ng hangin. May mga bench at terrace kung saan pwedeng magmuni-muni o mag-selfie o saglit na magpahinga gaya ng ilang nagbibisikleta. Makikita rin ang ilang eskultura ng sayaw na pandango sa ilaw na umiilaw sa gabi. Okay naman po. At least nagbago naman po itong ilog. Hindi katulad noon. Parang medyo nalinisan naman po siya. Parang ang ganda lang po ng ambience niya. Picture perfect ding atraksyon ang kalapit na Jones Bridge na nirehabilitate mula noong 2019. Nasa backdrop ng Esplanade ang makasaysayang Manila Central Post Office. Nakatayo pa rin ito kahit tinupok ng malaking sunog Mayo ng nakaraang taon. Ayon sa Department of Tourism, may 15 million pesos ng paunang pondo para simulan ang proseso ng restoration ng post office. Ang Pasig River Esplanade ay bahagi ng Pasig River Urban Development Project para buhayin muli ang Ilog Pasig at mga nasa paligid nito. Ayon kay Tourism Secretary Maria Cristina Frasco, bukod sa pag-promote ng anyay tourism gems ng bansa, mahalaga ang rehabilitation at conservation ng mga cultural heritage site. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Literal na freezing episodes ang hatid ng second season ng Running Man Philippines. Snow ata. Snow! Ang new runner na si Miguel Tan Felix can't help but to be amazed sa kanyang first snow experience. Runners versus Snow naman ang peg sa reel posted by Captain Mikael Daes kung saan kitang enjoy ang runners sa winter season ng South Korea. Habang si Boss G, Glyza de Castro, all smiles sa celebration ng kanyang birthday with her newfound family na may pa-care set pa kay Lexi Gonzalez na nagkasakit during their stay. Kanya-kanyang photo dump naman online ng kanilang aesthetic winter photos sina Kokoy De Santos, Buboy Villar, and Angel Guardian. And that's my Chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan?
Thank you, Nelson. Malapit na po ang Chinese New Year at syempre ang puntahan dyan ang Binondo. Patok sa mga foodie ang Chinatown at meron pa rin doong mga bago sa panlasa. It's time sa pagtutok ni Katrina Son. It's giving 2024. Pero kapag usapang food trip, who can say no to Binondo? Food trip lagi, most of the time. Dumayo po para mag-food trip. Kung nasubukan na ang mga sikat dito na siopaw at bicho-bicho, heto ang bago, fried xiaolongbao at lava buchi. Ganito nga kahaba yung pila na kailangan mong tiyagain para matikman lamang yung pinagkakaguluhan ngayon dito na fried xiaolongbao at lava buchi. Mouth-watering po talaga siya. Worth it yung lasa. Amoy pa lang, talagang napakasarap na. Must try rin ang mga inihaw na pagkain. Pero make it gulay at rice cake. Wala siyang meat. Yun yung number 1. And then Chinese, siguro gusto lang din namin matikman. First time po to try. So, tikman natin. Masarap. Unusual taste pero masarap po yung flavor niya. So, must try. Kung mauhaw, sagot ka ng sugarcane juice. Masarap na, healthy pa. Worth it naman yung pagpila. Masarap. E nakatikim ka na ba ng prutas na pinatigas? Yan ang tanghulo o rock sugar-coated fruits na crunchy on the outside and soft on the inside. Perfect sabayan ng dragon-inspired ice cream. Speaking of dragon, marami na ring nagbebenta ng tikoy para sa Year of the Wood Dragon. May kiat-kiat na tree rin o tinatawag na money tree. Inaasahang darami pa ang mga ibinebenta rito habang papalapit ang Chinese New Year. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. At yan po ang mabalita ngayong weekend para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.